Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Mananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa taong 2024 sa kabila ng mga kinahaharap na lokal at pandaigdigang hamon gaya ng inflation at economic uncertainty. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies kung saan nakikita pa rin nila ang 5.5 hanggang 6% na paglago ng ekonomiya sa taong ito. Batay sa Macroeconomic Outlook 2023 to 2024, sinabi ni PIDS Research Fellow Margarita De Buque Gonzalez na kailangan pa rin ng matatag na mga polisiya at estratehikong pamumuhunan upang mapanatili ito. Kabilang sa mga pinakamalalaki ang naiaambag sa paglago ng ekonomiya para sa 2024, ang domestic consumption, matatag na remittance mula sa mga overseas Filipino worker o OFW at aumento sa sweldo ng mga manggagawa upang mapalakas ang purchasing power. Nakasaad din sa pag-aaral na susi rin sa paglago ng ekonomiya ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin kumpara sa 6% inflation na naitala noong 2023, gayon din ang paglikha ng mga bagong polisiya hinggil sa pananalapi ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, handa ang Department of Agriculture o DA na magbigay ng tulong para mapalakas ang lokal na produksyon ng isdang pompano. Sinabi ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, isusulong nito ang pompano production bilang pagpapalawak ng mariculture parks at gawing makabago ang aquaculture industry. Kaya umano ang pagpaparami ng short fin varieties sa pamamagitan ng pag-set up ng specialized facilities at equipment. Nauna nang binisita ng kalihim ang private fish farm sa Silagin Bay sa San Antonio, Zambales na nagpapalakas ng produksyon ng pompano. Makikita sa fish farm ang 44 na floating cages na ang bawat isa ay maaaring makapag-harvest ng 3 hanggang 4 na tonelada ng pompano. Kailangan lamang lang siyam na buwan upang magpalaki ng pompano na maaaring ibenta sa mga lokal na pamilihan at sa ibang bansa. Batay sa datos noong taong 2022, umabot lamang sa 457 metric tons ang local production ng pompano, mas bababa ng 3% ng kabuuang import na 16,004 tons sa parehong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, kinumpirma ng Bureau of Animal Industry o BAI ang mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa 3 bayan ng Occidental Mindoro. Kaugnay nito, hinimok na ng local government units sa lalawigan na magpatupad ng kaukulang hakbang sa mga apektadong lugar. Na-detect din ng BAI ang pag-ulit ng positibong kaso sa Nauhan sa Oriental Mindoro kaya't isinasailalim na ito sa mahigpit na monitoring. Noong Enero 12 nang kumpirmahin ng BAI ang kaso ng ASF sa Occidental Mindoro, ilang araw matapos ma-detect sa 2 barangay sa Santa Cruz at San Jose. Enero 17 naman nang madiskubre ang ASF sa bayan ng Rizal. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, ang mga kaso ng ASF sa isla ay unang natukoy sa Oriental Mindoro noong nakaraang taon. Ang lalawigan ng Mindoro ang nagsusupply ng mga baboy sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Region 6. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.